Sa isang liblib na baryo sa gilid ng kabundukan, naninirahan ang isang binatang magsasaka na si Rodel. Siya ay 22 taong gulang, tahimik, masipag, at kilala sa baryo bilang magaling magtanim ng kamote. Araw-araw ay maaga siyang nagigising upang bungkalin ng lupa, linisin ang damo, at alagaan ang mga halamang nagbibigay sa kanya ng kabuhayan. Ang taniman niyang kamote ay nasa paanan ng bundok, kung saan madalas din naglalabasan ang mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, matapos niyang diligin ang mga tanim, nakarinig siya ng mahinang iyak sa gilid ng kanyang taniman. Unay inakala niyang hayop lamang ito, marahil isang kuting o batang aso na naligaw. Ngunit nang lapitan niya, nagulat siya sa kanyang nakita. Isang maliit na nilalang, kasing laki lamang ng bata, ngunit malinaw na hindi tao. Ito'y isang duwende, may suot na lumang barot saya at halatang buntis. Namimilipit ito sa sakit, hawak ang kanyang tiyan at tila naghihingalo. "Binata, tulungan mo ako." Mahinang bulong ng duwende habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Nanlaki ang mga mata ni Rodel. Hindi niya akalain na makakaharap siya ng ganitong nilalang. Noon lamang niya nakita ng harapan ng isang engkanto at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Nanginginig ang kanyang tuhod, ngunit nanaig ang awa sa kanyang puso. Lumuhod siya at tinanong ang duwende, "Anong nangyari sa iyo, inang duwende? Bakit ka nag-iisa at buntis ka pa?" Huminga ng malalim ang duwende bago nagsalita. "Ako si Amaya, isang duwende mula sa kaharian sa ilalim ng punong balete. Nagtago ako rito dahil may mga kasamahan akong nais akong saktan at agawin ang anak ko. Ang aking sanggol, siya ay pinapanganak na may dalang kapangyarihan at natatakot ako na baka gamitin nila sa kasamaan ng kanyang buhay. Binata, ikaw lamang ang nakita kong may malinis na puso. Pakiusap, tulungan mo ako magtago at mabuhay ang aking anak." Hindi makapaniwala si Rodel sa narinig. Paano siya, isang simpleng magsasaka, ay magiging tagapagtanggol ng isang duwende? Ngunit nang makita niya ang paghihirap sa mukha ng nilalang, ay hindi na siya nagdalawang isip. "Ina, tutulungan kita. Maari kang manatili sa maliit kong kubo. Walang ibang pupunta roon kundi ako. Doon ka ligtas." Ngumiti ng bahagya si Amaya, kahit nanghihina. "Salamat, Rodel. Ngunit mag-ingat ka, sapagkat ang mga naghahanap sa akin ay hindi basta-basta. May kapangyarihan silang lumusot sa anino at kaya nilang lasunin ang lupa kung nanaisin." Naramdaman ni Rodel ang bigat ng responsibilidad na bumalikat sa kanya, ngunit buong tapang niyang tinanggap ang hamon. Dinala niya ang duwende sa kanyang kubo sa gilid ng taniman, at doon nagsimula ang kanyang kakaibang tungkulin, ang maging bantay ng isang duwendeng buntis at ng sanggol na isisilang nito. Hindi niya alam na sa pagpasok ng duwendeng iyon sa kanyang buhay, magsisimula ang sunod-sunod na pagsubok at pakikipagsapalaran na magbabago sa kanyang kapalaran magpakailanman. Sa unang gabi na nanatili si Amaya, ang duwendeng buntis sa kubo ni Rodel, ramdam na agad ng binata ang bigat ng kanyang bagong pananagutan. Nakahiga sa banig ang duwende, mahina at bahagyang nanginginig, habang si Rodel naman ay nakabantay na para bang isa siyang sundalong nagbabantay sa kampo. Sa labas, malamig ang simoy ng hangin at kumukutitap ang mga alitap-tap sa paligid ng taniman ng kamote. Ngunit kasabay ng ganda ng gabi, may kakaibang katahimikan na bumabalot sa paligid. Para bang nakikinig ang kalikasan sa bawat tibok ng puso ni Rodel. Biglang narinig niya ang mahihinang yabag. Hindi hakbang ng tao, kundi tila mga paang nagkikiskisan sa lupa na walang sapin. Tumayo siya at lumabas ng kubo. Sa gilid ng kanyang taniman, nakita niya ang mga aninong mabilis na dumadaan, parang mga usok na dumadaloy kasabay ng hangin. Kinabahan siya. Naalala niya ang babala ni Amaya.
may mga nilalang na nagtatangkang agawin ang aking anak. Pagbalik niya sa loob ng kubo, nakita niya si Amaya na pawis kahit malamig ang paligid. "Rodel," bulong ng duwende. Naririto na sila, ang mga itim na anino. Mga duwende silang itinakwil sa aming kaharian dahil pinili nilang maging alipin ng kasakiman. Gusto nilang maagaw ang sanggol ko dahil sa kapangyarihan nitong taglay. Hindi nila ako titigilan. Humigpit ang kapit ni Rodel sa tabak na nakasabit sa kanyang dingding. Isang simpleng itak na ginagamit niya sa pagbubungkal ng lupa. Bagamat alam niyang walang kapangyarihan ang kanyang sandata laban sa mga nilalang na ito, buo ang loob niyang ipagtanggol ang kaibigan. "Habang nasa kubo kita, walang makakapasok dito," mariin niyang wika. "Kahit buhay ko pa ang kapalit." Ngumiti ng kaunti si Amaya, bagaman nanghihina. "Hindi sapat ang tapang lang, Rodel. May paraan para magkaroon ka ng lakas laban sa kanila." Sa ilalim ng pinakamalaking punong kamote sa iyong taniman, nakabaon ng isang batong may agimat. Noon pa man, ipinagkatiwala iyon ng aming lahi sa lupaing ito. Kaya't lumago ng husto ang tanim mong kamote dahil pinoprotektahan nito ang iyong sakahan. Hukayin mo iyon at gamitin laban sa mga itim na anino. Hindi na nagaksaya ng oras si Rodel. Lumabas siyang muli, dala ang itak at tinungo ang punong kamote na tinutukoy ni Amaya. Habang humuhukay, ramdam niyang palapit ng palapit ang mga anino. Ang hangin ay lumalamig at ang mga kuliglig ay natahimik. Ilang sandali pa natagpuan niya ang isang maliit na bato na kulay luntian at kumikislap sa ilalim ng lupa. Nang hawakan niya ito, biglang uminit ang kanyang palad at para bang dumaloy ang kakaibang enerhiya sa kanyang katawan. Kasabay nito, lumitaw ang 3 anino sa gilid ng kanyang taniman. Mababa at bilugan ang kanilang mga katawan, ngunit mahahaba ang kanilang mga braso at mga mata nilang kumikislap ng pula. Humahalakhak ang mga ito, tila mga gutom na mababangis na hayop. "Amaya, ibigay mo sa amin ang iyong anak." Sigaw ng isa, napaos at nakakatindig balahibo ang tinig. Mariing humawak si Rodel sa agimat at itinaas ang kanyang itak. Nang ikumpas niya ito, nagliwanag ang talim at parang nagningning ng berdeng apoy. Kumurap-kurap ang mga anino, para bang natatakot. "Kung gusto niyong makuha si Amaya, kailangang dumaan muna kayo sa akin," mariing sabi ni Rodel, nanginginig man sa kaba, ngunit buo ang loob. Nagsimula ang paglalaban. Sa unang pagkakataon, ang simpleng magsasaka ay haharap sa mga nilalang na matagal nang gumagala sa dilim. At hindi lang ang buhay ni Amaya ang nakasalalay, kundi pati na rin ang kanyang sariling kapalaran. Lumapit ang 3 itim na anino kay Rodel. Gumagapang sa lupa na para bang mga usok na nagkakahugis ng mga mababangis na nilalang. Ang kanilang mga mata ay pulang-pula at ang kanilang mga ngipin ay tila yari sa matalim na bato. Ang kanilang tawa ay umuugong sa paligid, nakakasindak na para bang may nagpipista ng kaluluwa sa dilim. "Isang mortal?" usal ng isa habang humahakbang palapit. "Wala kang laban sa amin, magsasaka. Ang agimat na hawak mo'y kay tagal ng nakabaon. Hindi mo yon alam gamitin." Ngunit kahit nanginginig ang tuhod ni Rodel, hindi siya umatras. Hawak niya ang itak na ngayon ay nagliliwanag ng berde, tila ba sumasalamin sa tibok ng kanyang puso. Sa kanyang dibdib, ramdam niya ang kakaibang init na hindi niya pa naramdaman kailanman. Init ng tapang na hinulma ng agimat. Biglang sumugod ang isang anino, mabilis at tila hangin. Halos hindi makita ang paggalaw nito. Sa isang iglap, lumipad ang kanyang matulis na kuko papunta sa mukha ni Rodel. Ngunit bago pa ito tumama, kumilos ang kanyang kamay na para bang ginagabayan ng bato sa palad. Isang malakas na swish. Naputol ang braso ng nilalang at natunaw ito sa hangin kasabay ng malakas na hiyaw. Hindi maaaring...
Sigaw ng anino habang naglaho ang bahagi ng katawan nito. Namilog ang mga mata ni Rodel. Hindi niya inasahan na ganito kalakas ang kapangyarihan ng agimat, subalit hindi siya nagtagal sa pagtataka, sapagkat sumugod agad ang dalawa pang anino. Patayin ang mortal! Sabay-sabay nilang hiyaw. Nagpaikot-ikot si Rodel sa kanyang taniman, sinusubukang depensahan ng kubo kung saan naroon si Amaya. Ang bawat hampas ng kanyang itak ay may kasamang liwanag na tumatagos sa mga anino. Ngunit napansin niya na sa bawat hampas, humihina rin ang kanyang katawan, para bang hinihigop ng agimat ang lakas niya bilang kabayaran. Sa loob ng kubo, naririnig niya ang daing ni Amaya. "Rodel, huwag kang bibitiw. Ang iyong puso ang sandata. Huwag mong hayaang lamunin ka ng takot." Dahil sa mga salitang iyon, nagningas muli ang kanyang diwa. Nang umatake ang pangalawang anino mula sa likuran, mabilis siyang umikot at buong lakas na ibinagsak ang itak. Tumama ito sa ulo ng nilalang na agad namang sumabog at naglaho bilang usok. Isa na lang ang natira. Ang huling anino ay tila mas malakas kaysa sa dalawa. Tumayo ito ng tuwid at mula sa kanyang katawan ay lumabas ang mahahabang anino na parang mga kamay na umaabot sa paligid. Tinakma nito si Rodel, binalot ang kanyang mga braso't binti at unti-unting hinihigpitan. "Akin na ang duwende at pati ikaw mortal, isasama ko sa dilim." Sigaw ng anino habang pinipiga ang katawan ng binata. Halos mamilipit na si Rodel. Hirap siyang makahinga. Ang kanyang itak ay halos mabitawan na. Ngunit sa huling sandali, bigla niyang naramdaman ang liwanag ng agimat na kumikislap sa kanyang kamay. Sa kanyang isipan, narinig niya ang tinig ni Amaya, malamig ngunit matatag. "Itaas mo ang bato sa liwanag ng buwan, Rodel. Doon lalabas ang tunay nitong kapangyarihan." Sa desperadong lakas, itinataas ni Rodel ang kanyang kamay, hawak ang agimat. Tumama ito sa sinag ng kabilugan ng buwan, at biglang sumabog ang liwanag na parang kidlat na pumunit sa dilim. Isang malakas na bang ang umalingaw-ngaw at kasabay nito'y napasigaw ang anino. Ang kanyang katawan ay nagliyab at natunaw, kasabay ng mga sigaw na puno ng galit at sakit, hanggang sa tuluyang maglaho. Humihingal at pawisan si Rodel. Halos bumagsak siya sa pagod, ngunit pinilit niyang tumayo. Tumingin siya sa kubo at nakita si Amaya na nakatanaw mula sa loob, may luha sa kanyang mga mata. "Rodel," mahina ngunit puno ng pasasalamat ang kanyang tinig. "Ikaw ang aking naging tagapagtanggol. Hindi ko alam kung paano ko maibabalik ang kabutihang ito." Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang umihip ang malamig na hangin at muling dumilim ang paligid. Sa malayo, sa gilid ng kagubatan, nakita ni Rodel ang mga matang pula na nagkukumpol-kumpol, mas marami pa kaysa kanina. Hindi pa pala tapos ang lahat. Ang tatlong itim na anino na kanyang natalo ay mga pasimula lamang. Ang totoong panganib ay paparating pa lamang. Pagkatapos ng labanan, hindi pa man tuluyang nakakahinga si Rodel, ay ramdam na niya ang muling pag-igting ng panganib. Mula sa kagubatan, lumilitaw ang mas marami pang mga pulang mata. 1, 2, 10, hanggang sa tila daan-daan ang kumikislap sa dilim. Ang kanilang mga halakhak ay kumakalat sa paligid, nakakasulasok, at parabang mismong hangin ay nalason ng kanilang presensya. Nanginginig ang mga dahon ng kamote at ang lupa ay tila umuuga. Lumitaw mula sa gitna ng mga anino ang isang mas malaki at mas nakakatakot na nilalang. Ang kanyang katawan ay mas mataas kaysa sa karaniwang duwende, halos kasing taas ng isang tao. Balot siya ng makapal na usok na kulay abo, at sa kanyang noo ay may 3 matang pula na sabay-sabay kumikislap. "Ikaw ang mortal na naglakas loob humadlang sa amin?" Mababang umuugong na tinig ng pinuno.
Ako si Gurbas, hari ng mga itim na anino. Dugo mo at ng duwending iyan ang magbibigay sa amin ng walang hanggang kapangyarihan. Napatigilan si Rodel. Ang lakas na kanyang ginamit sa pakikipaglaban ay halos naupos na. At kahit may hawak siyang agimat, ramdam niya na mas mabigat ang enerhiya ni Gurbas kaysa sa 3 anino kanina. Sa loob ng kubo, naririnig ni Amaya ang lahat. Mahigpit ang kapit niya sa kanyang tiyan, ramdam ang paggalaw ng sanggol sa kanyang sinapupunan. "Rodel!" sigaw niya, puno ng pangamba. Ang agimat na hawak mo ay hindi lamang sandata. May kakayahan itong sumanib sa iyong puso at isipan. Ngunit tandaan mo, kapag ginamit mo ito ng walang balanse, maaari ka ring lamunin ng kapangyarihan nito. Naguguluhan si Rodel, ngunit wala siyang oras para mag-isip. Sa isang iglap, kumilos si Gurbas, at ang kanyang mahahabang anino ay tumalilis na parang mga sibat. Agad na napilitan si Rodel na umiwas, gumulong sa lupa at itinapat ang kanyang itak. Nang magbanggaan ang anino at ang liwanag ng agimat, kumalat ang isang malakas na pagsabog na nagpagiba sa ilang bahagi ng taniman ng kamote. Napasigaw si Rodel. Hindi niya akalain na kayang wasakin ni Gurbas ang mismong lupang matagal na niyang inalagaan. Ang kanyang puso ay sumakit, hindi lamang dahil sa takot, kundi dahil sa pangambang masira ang taniman na siyang bumubuhay sa kanya. "Walang saysay ang pakikipaglaban mo, mortal!" Bulalas ni Gurbas habang dumarami ang mga aninong dumidikit sa kanyang katawan. Ang lupa, ang halaman, pati ang hangin, lahat ay magiging alipin ng dilim. Ngunit bago pa siya tuluyang lamunin ng panghihina, biglang may nangyari. Ang agimat na nasa kamay ni Rodel ay nagliwanag muli, mas maliwanag kaysa dati. Ang liwanag ay kumalat sa buong taniman ng kamote. Ang bawat dahon, bawat ugat, at bawat tangkay ay kumikislap ng luntiang enerhiya. Para bang ang mismong lupa ay nagising, tumutulong kay Rodel. Naramdaman ng binata na parang dumadaloy sa kanyang katawan ang lakas ng buong taniman. Ang kanyang mga sugat ay unti-unting naghihilom at ang kanyang katawan ay bumigat sa kapangyarihan. "Hindi mo mauunawaan, Gurbas!" sigaw ni Rodel habang muling itinaas ang kanyang itak na nagliliyab ng berde. "Ang lupang ito ay hindi mo maaangkin. Ang mga ugat ng kamote ay hindi para sa kasakiman, kundi para sa buhay at kabutihan." Isang malakas na kalabog ang sumunod nang magsalpukan muli ang mga anino ni Gurbas at ang liwanag ng agimat. Ang gabi ay tila naging araw dahil sa liwanag na nagmumula sa kamay ni Rodel. Ngunit kahit anong lakas ang ibigay ng lupa sa kanya, alam niyang hindi pa tapos ang labanan. Sa bawat hampas niya laban kay Gurbas, mas lalo ring lumalakas ang pinuno ng mga itim na anino, tila kumukuha ng kapangyarihan mula sa dilim ng gabi. Sa huli, humarap si Gurbas at ngumisi, sabay sabing, "Kung ganoon, mortal, subukin natin kung hanggang saan ang tatag ng iyong puso. Kung hindi ka bibigay, ang duwending iyon ang babagsak." At sa isang iglap, tumilapon ang mga anino patungo sa kubo ni Amaya. Napakagatlabi si Rodel. Alam niyang kailangan niyang pumili. Ililigtas ba niya ang kanyang sariling buhay laban kay Gurbas o tatakbo siya upang ipagtanggol ang duwending buntis na siyang pinangako niyang iingatan? Halos mabasag ang dibdib ni Rodel sa kaba nang makita niyang tumilapon ang mga anino ni Gurbas patungo sa kubo. Sa loob ay naroon si Amaya, humihingal at mahigpit ang yakap sa kanyang tiyan. Ramdam ni Rodel na kung hindi siya kikilos, magugupo ang kubo at madudukot ng mga nilalang ang duwendeng kanyang ipinangakong poprotektahan. "Hindi ko sila hahayaang makapasok," sigaw niya, sabay takbo patungo sa kubo. Sumalubong sa kanya ang ilang maliliit na anino na tila mga bantay ni Gurbas. Agad niyang inundayan ng itak ang isa at nagliyab ito ng berde, tumagos sa katawan ng nilalang hanggang sa ito'y maglaho na parang usok.
Subalit sa bawat aninong kanyang natataboy, dalawa pa ang sumusulpot na parabang walang katapusan. "Rodel!" sigaw ni Amaya mula sa loob. "Huwag mong hayaang madaig ka ng takot. Ang sanggol ko'y lalaban din, ngunit kailangan niyang maramdaman ang tapang ng iyong puso." Sa mga salitang iyon, napalakas ang loob ni Rodel. Huminto siya saglit sa harap ng kubo at ipinikit ang mga mata. Hawak ang agimat na nakapaloob sa kanyang palad. Ramdam niya ang tibok ng lupa, ang lakas ng mga ugat ng kamote at ang init ng kanyang sariling dugo. "Kung ang buhay ko'y kailangan kapalit ng pagligtas sa kanila, tatanggapin ko." Mariin niyang panata. Biglang nagliyab ng mas maliwanag ang agimat. Ang kanyang buong katawan ay nabalutan ng liwanag na luntian at sa kanyang likuran, tila lumitaw ang mga ugat at baging ng kamote na unti-unting umabot sa lupa. Ang mga ito'y gumapang at binalot ang kubo, nagsilbing matitibay na panangga laban sa mga aninong sumusugod. Napahinto ang mga nilalang, hindi makapasok sa harang na likha ng lupa at halaman. Nagngalit ang mga mata ni Gurbas, sabay sigaw. "Hindi mo mauunawaan ang ginagawa mo, mortal. Ang kapangyarihang iyan ay hindi iyo. Kapag patuloy mong ginamit, ikaw din ang lalamunin." Ngunit hindi natinag si Rodel. "Kung ang kapangyarihang ito'y para sa kabutihan, hindi ako matatakot, sapagkat ang aking panata ay protektahan ang buhay, lalo na ang sanggol na hindi pa isinisilang." Humiyaw si Gurbas, galit na galit. Muling lumobo ang kanyang katawan at ang kanyang mga anino'y lumawak, umabot hanggang sa kalangitan. Ang buong taniman ay tila nilamon ng dilim at ang hangin ay nagdulot ng kilabot. Sa loob ng kubo, nagsimulang manginig si Amaya. Ang kanyang tiyan ay sumakit at ramdam niyang malapit na siyang manganak. "Rodel!" sigaw niya. "Wala na akong oras. Kailangang ipagtanggol mo ako hanggang sa mailuwal ko ang aking anak." Nang marinig ito ni Rodel, tumindig siya ng mas matatag. Itinaas niya ang itak na nagliliyab ng berde at sa isang malakas na sigaw ay binalot siya ng liwanag na tila nagmula sa buong taniman ng kamote. Ang mga ugat ay mas lumakas, ang mga dahon ay kumislap, at ang mismong lupa ay umangat upang bumuo ng isang pader laban kay Gurbas. Ngunit alam ni Rodel sa kanyang puso na ito'y pansamantala lamang. Hindi niya alam kung hanggang kailan tatagal ang kanyang lakas. Ang tanong sa kanyang isip, sapat ba ang kanyang tapang upang labanan ang isang hari ng dilim habang pinoprotektahan ang isang duwending buntis na malapit ng manganak? At sa gitna ng kaguluhan, sa kauna-unahang pagkakataon, narinig nila ang iyak ng isang sanggol mula sa sinapupunan ni Amaya. Mahina pa, ngunit malinaw. Isang tanda na malapit na ngang isilang ang bagong nilalang na siya ring dahilan ng labanang ito. Ang gabi ay tila naging digmaan ng liwanag at dilim. Sa labas ng kubo, nakikipaglaban si Rodel sa walang humpay na mga anino ni Gurbas, habang sa loob na may naghihirap si Amaya, hawak ang kanyang tiyan, halos mapunit sa sakit. Ang bawat hampas ng itak ni Rodel ay may kasamang liwanag na luntian, ngunit bawat atake rin ni Gurbas ay tila may dalang dagundong ng impyerno. Ang taniman ng kamote ay nanginginig sa bawat salpukan ng kanilang kapangyarihan. "Hindi mo kami matatalo, mortal!" sigaw ni Gurbas, sabay-saboy ng napakaraming anino na mistulang mga ahas na gumagapang sa lupa. Ngunit itinaga ni Rodel ang kanyang itak at mula rito'y sumambulat ang liwanag na tumama sa mga anino. Nagwasak sa ilan, ngunit patuloy ding dumarami ang iba. Sa kanyang dibdib, ramdam niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso at ang unti-unting pagkahapo ng kanyang katawan. Sa loob ng kubo, si Amaya ay napapasigaw sa sakit. "Rodel, malapit na. Kailangan kong mailuwal ang aking anak ngayon o tuluyan tayong mapapahamak." Napalingon si Rodel saglit
at sa kanyang puso'y naghalo ang takot at pananabik. Hindi siya maaaring pumalya. Kung hindi niya mapoprotektahan si Amaya sa mga sandaling ito, mawawalan ng saysay ang lahat ng kanyang ipinaglaban. Lumapit pa si Gurbas, nakangisi at nagsalita. Kung isisilang ngayon ang sanggol na iyan, ako ang unang kakain sa kanyang puso. Ang kapangyarihan ng kanyang dugo ay magiging akin. Sa sobrang galit, sumigaw si Rodel. Hindi mo siya makukuha, halimaw ka. Itinaas niya ang agimat at pinilit na ibuhos ang lahat ng natitirang lakas. Biglang gumalaw ang lupa at mula rito, nagsulputan ng mga ugat ng kamote na parang mga buhay na nilalang. Binalot nila ang kubo, naging tila dambuhalang pugad ng liwanag na hindi mapasok ng mga anino. Napaatras si Gurbas, napasigaw sa inis. Huwag mong isipin na magtatagal ang depensa mong iyan, mortal. Kapag sumikat ang araw, mawawala ang kapangyarihan ng agimat na hawak mo. Ngunit hindi siya pinansin ni Rodel. Buong tapang niyang hinarangan ang bawat aninong sumusubok lumusot habang nakikinig sa daing ni Amaya sa loob ng kubo. Makalipas ang ilang sandali, dumagundong ang isang napakalakas na iyak mula sa loob. Hindi na tinig ng duwende, kundi tinig ng bagong silang na sanggol. Ang kubo ay biglang napuno ng gintong liwanag na humalo sa luntiang ningning ng agimat. Napatigil ang lahat, pati si Gurbas. Ang mga anino ay napaatras, natupok sa bawat sigaw ng sanggol. Ang hangin ay nagbago, tila naging mas magaan at ang mismong lupa ay kumalma. Si Rodel, humihingal at sugatan, ay napangiti. Isinilang na ang anak niya, bulong niya sa sarili. Ngunit si Gurbas ay hindi umatras ng tuluyan. Sa halip, mas lalo itong nagngalit at ang kanyang tatlong mata ay kumislap na parang naglalagablab. Hindi pa tapos ang lahat, mortal. Kung hindi ko makukuha ang sanggol ngayon, sisiguraduhin kong wala kang aabutan bukas. Bago pa man tuluyang umatras ang mga anino, isang huling atake ang inihanda ni Gurbas. Isang itim na sibat na nagmula sa kanyang katawan, mabilis na tumama at dumiretso sa dibdib ni Rodel. Napasigaw ang binata, bumagsak sa lupa at dumilim ang kanyang paningin. Sa loob ng kubo, hawak-hawak ni Amaya ang kanyang sanggol at napaiyak sa takot at lungkot. Rodel, huwag kang bibitaw. Ngunit sa kanyang dibdib, kahit nakahandusay, muling nagliwanag ang agimat. Mahina pa, ngunit kumikislap. Parang hindi pa tapos ang laban ng magsasaka. Nakabulagta si Rodel sa lupa, halos mawalan ng malay. Ang sibat ng dilim na ibinato ni Gurbas ay nakabaon sa kanyang dibdib. At ang malamig na enerhiya nito ay unti-unting sumisipsip ng kanyang lakas. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang pumipikit, ngunit sa kanyang palad, mahigpit pa rin niyang hawak ang agimat na nagliliwanag ng mahina. Sa loob ng kubo, nakayakap si Amaya sa kanyang bagong silang na sanggol. Ang sanggol ay umiiyak, ngunit sa bawat iyak nito, may kakaibang kislap na nagmumula sa kanyang mga mata. Ang liwanag ay sumisingaw mula sa kanyang maliit na katawan na para bang siya mismo'y isinilang upang maging sagisag ng pag-asa. Rodel. Mahinang bulong ni Amaya, bakas ang pangamba sa tinig. Huwag kang bibitaw. Ang iyong puso ang unang tumanggap sa panata ng lupa. Kung mawawala ka, mawawala rin ang lakas ng agimat. Ngunit si Gurbas ay muling humalakhak, mabigat at nakakasindak. Wala nang magagawa ang mortal na ito. Ang kanyang dugo'y aking magiging handog upang mas lalong palakasin ang aking anino. Ang sanggol na hawak mo, Amaya, ay susunod din sa kanya. Sa galit, itinaas ni Gurbas ang kanyang mga kamay at mula sa lupa ay sumibol ang mas marami pang anino, higit pa sa mga nauna. Parang dagat ng kadiliman na unti-unting lumalamon sa buong taniman ng kamote. Ngunit bago tuluyang sumalakay ang dilim, biglang may nangyari.
Ang agimat sa kamay ni Rodel ay nagliwanag ng mas maliwanag kaysa kailanman. Sa kabila ng sugat sa kanyang dibdib, nakahanap siya ng lakas upang bumangon. Ang kanyang mga mata ay kumislap ng berde at sa kanyang paligid nag-ugat mula sa lupa ang mga baging ng kamote na tila mga sandata ng kalikasan. "Mortal?" gulat ni Gurbas. "Paano ka pa nakatindig?" Dahan-dahan tumayo si Rodel kahit nanginginig at tumudugo. Hindi pa tapos ang laban. Hanggat may lupa, hanggat may buhay na inaalagaan, hindi ako bibitiw. Sa puntong iyon, parang nagising ang mismong taniman. Ang bawat ugat at dahon ng kamote ay nagningning. Bumuo ng isang higanting kalasag sa paligid ng kubo. Ang liwanag mula sa sanggol ni Amaya ay humalo sa lakas ng agimat ni Rodel at ang dalawang enerhiya ay nagsanib. Isang malakas na alon ng liwanag ang kumawala, tumama sa mga anino at nagpatalsik sa kanila papalayo. Ang ilan ay natunaw agad, ngunit si Gurbas ay nanatiling nakatayo, galit na galit, bagaman nasugatan ng liwanag. Ang kanyang tatlong mata ay nagdugo at ang kanyang katawan ay bahagyang nabiyak. "Hindi kayo makakatakas," sigaw niya, sabay sabog ng itim na alon na sumira sa paligid. Ngunit muli siyang hinarangan ni Rodel, hawak ang kanyang itak na naglalagablab ng liwanag. Tumama ang dilim sa kanyang katawan, ngunit hindi siya natumba. Sa halip, tila ba nakatanggap siya ng dagdag na lakas mula sa sanggol na umiiyak sa loob ng kubo. "Hindi mo siya makukuha, Gurbas," maring sabi ni Rodel, habang tumutulo ang dugo mula sa kanyang labi. Ang sanggol na ito'y isinilang upang maging liwanag laban sa kadiliman. At habang ako'y humihinga, hindi mo siya maaangkin. Nagpatuloy ang banggaan ng dilim at liwanag. Ang lupa'y yumanig, ang hangin ay umungol, at ang gabi ay naging parang mismong larangan ng mga Diyos at halimaw. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, unti-unti ring naramdaman ni Rodel ang bigat ng kanyang sugat. Alam niyang hindi siya magtatagal. Ang tanong, sapat ba ang kanyang natitirang lakas upang tuluyang tapusin si Gurbas bago siya tuluyang bumigay? Naglalaban ang dilim at liwanag sa taniman ng kamote. Ang bawat hampas ng itak ni Rodel ay kumikislap ng luntian, samantalang ang bawat atake ni Gurbas ay nagbabalot ng nakakasulasok na usok. Ang lupa ay nanginginig, ang mga halaman ay naglalagablab ng enerhiya, at ang mismong gabi ay tila bumiyak upang maging larangan ng dalawang magkaibang puwersa. Sa loob ng kubo, nakayakap si Amaya sa kanyang sanggol. Ngunit kakaiba ang bata. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng ginto at berde, at bawat iyak niya ay lumilikha ng alon ng liwanag na pumapawi sa mga anino. "Anak ko!" bulong ni Amaya habang pinagmamasdan ito. "Ikaw ang ipinangakong liwanag ng aming lahi. Ikaw ang sagot sa kasamaan ng mga itim na anino." Naramdaman niyon ni Rodel. Habang patuloy na hinaharap si Gurbas, tila may dumadaloy na kakaibang lakas sa kanyang mga ugat. Init na hindi lamang galing sa agimat, kundi mula sa sanggol. Parang may kamay na humahawak sa kanyang kaluluwa at nagsasabing, "Labanan mo siya hanggang dulo." Galit na galit si Gurbas. "Hindi ko hahayaan na ang isang bagong silang na nilalang ang magpapabagsak sa akin." Ang kanyang katawan ay lumaki, halos kasing laki na ng punong balete. Ang kanyang tatlong mata ay nagapoy at mula sa kanyang bibig ay lumabas ang isang haligi ng dilim na tumama kay Rodel. Napaatras si Rodel, halos sumuko na ang kanyang katawan. Ang kanyang dibdib ay muling bumuka. Dumugo ang sugat mula sa naunang sibat. Ngunit bago siya tuluyang matumba, sumiklab ang agimat sa kanyang kamay at nagpakawala ng liwanag na sumanib sa sigaw ng sanggol. Sa isang iglap, nagdikit ang kapangyarihan ng magsasaka at ng sanggol. Lumitaw ang isang gintong aura na bumalot kay Rodel. Ang kanyang itak ay naging parang espada ng purong liwanag
at ang kanyang mga sugat ay bahagyang naghilom. Napanganga si Gurbas. Imposible. Paano nagkakaisa ang dugo ng tao at ng lahi ng duwende? Mabilis na sumugod si Rodel, hawak ang nagliliyab na itak. Bawat hampas niya ay tumatama sa katawan ni Gurbas, nag-iiwan ng malalalim na sugat na lumalabas ang usok. Ang sigaw ng sanggol ay lalong nagpapatindi sa bawat atake, para bang ito mismo ang nagbibigay ng lakas kay Rodel. Ngunit hindi pa rin nagpatalo si Gurbas. Kung ganoon, sisirain ko kayong lahat. Sigaw niya, sabay sabog ng isang dambuhalang anino na bumalot sa buong taniman. Ngunit sa sandaling iyon, pumikit si Amaya at hinaplos ang noo ng kanyang anak. Anak ko, ipakita mo na ang iyong kapangyarihan. Ikaw ang magwawakas sa dilim. Tumigil ang sanggol sa pag-iyak. Sa halip, bumukas ang kanyang mga mata na kumikislap ng purong ginto. Mula sa kanyang maliit na katawan, isang sinag ng liwanag ang lumabas, tumagos sa dingding ng kubo at dumiretso sa langit. Nagliwanag ang buong baryo at ang mga aninoy napasigaw at naglahong lahat. Si Gurbas ay natamaan ng sinag at ang kanyang katawan ay nagsimulang magbitak-bitak. Ang kanyang tatlong mata ay pumutok at ang kanyang katawan ay unti-unting natutunaw na parang abo. Hindi maaari, sigaw ni Gurbas habang unti-unti siyang nilalamon ng liwanag. Ako ang hari ng dilim, hindi kayo. Ngunit hindi na niya natapos ang kanyang salita. Sa isang iglap, sumabog ang kanyang katawan at naglaho sa hangin. Iniwan lamang ang abo na tinangay ng hangin ng gabi. Humihingal si Rodel, halos mawalan ng lakas, ngunit nakatayo pa rin. Pinagmamasdan niya ang liwanag na bumabalot sa kubo. Ang mga ugat ng kamote ay dahan-dahang bumalik sa lupa at ang gabi ay muling nagbalik sa katahimikan. Natahimik ang lahat, tanging tunog ng sanggol ang naririnig, ngunit ngayon ay hindi na iyak, kundi mahina at payapang huni. Si Rodel ay napaluhod, hawak pa rin ang agimat. Natapos na ba talaga? Bulong niya sa sarili. Ngunit sa kanyang dibdib, nararamdaman pa rin niya ang pintig ng kapangyarihan. Parang may natitirang laban na hindi pa tuluyang nagwawakas. Tahimik na ang paligid matapos ang naganap na labanan. Ang abo ni Gurbas ay tinangay ng hangin at ang mga aninong minsang bumalot sa taniman ng kamote ay tuluyan ng naglaho. Ngunit kahit tapos na ang digmaan, ramdam ni Rodel na hindi pa rito nagtatapos ang kanilang pakikipagsapalaran. Nakahandusay siya sa lupa, hingal na hingal, halos wala ng lakas. Sa kanyang dibdib, bahagya pa ring dumudugo ang sugat mula sa sibat ng dilim. Ngunit sa kabila ng sakit, napangiti siya nang marinig ang mahina at payapang iyak ng sanggol. Lumabas si Amaya mula sa kubo. Dala ang kanyang anak na balot sa puting tela. Bagamat pagod at nanghihina, may kakaibang liwanag sa kanyang muka. Rodel, mahina niyang wika. Nagawa mo. Nailigtas mo kami. Kung hindi dahil sa iyong tapang at panata, wala na kami ngayon. Napatingin si Rodel sa sanggol. Ang mga mata nito ay kumikislap ng gintong liwanag at ang bawat galaw ay tila may dalang init at kapayapaan. Ngunit kasabay ng ngiti ni Amaya ay ang mabigat na pagbubunyag. Ngunit dapat mong malaman ang totoo, sabi niya habang mariing nakatingin sa binata. Ang aking anak ay hindi karaniwang duwende. Siya ang bunga ng isang lumang propesiya. Isinilang siya upang maging tulay ng dalawang mundo, ng tao at ng aming lahi. Ngunit dahil sa kapangyarihan niyang taglay, marami pang kagaya ni Gurbas ang maghahangad na siya'y maagaw. Napatitig si Rodel, pinakiramdaman ang bigat ng sinabi ni Amaya. Kung ganoon, sagot niya, hindi pa tapos ang laban. Kung ako ang kailangan upang ipagtanggol siya, gagawin ko. Umiling si Amaya. Hindi mo nauunawaan, Rodel. Ang laban na ito'y higit pa sa iyo, higit pa sa akin.
Ang aking anak ay tinaguriang sanggol na liwanag sa aming propesiya. Kapag siya'y lumaki, siya ang magiging susi upang muling maibalik ang balanse sa mundo. Ngunit habang siya'y bata pa, ikaw lamang ang itinakdang tagapangalaga. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Rodel ang bigat ng kapalaran na itinakda sa kanya. Siya, isang simpleng magsasaka, ay biglang naging bantay ng isang sanggol na magpapasya ng kapalaran ng dalawang mundo. Napatingin siya sa kanyang mga kamay, sugatan, nanginginig, ngunit may hawak na agimat na patuloy na kumikislap. Kung ganoon, bulong niya, mula ngayon, hindi lamang ako magsasaka ng lupa. Ako'y magsasaka rin ng pag-asa. At ang bawat tanim kong kamote ay magiging paalala na ang buhay ay dapat alagaan at ipaglaban. Ngunit bago pa man sila tuluyang makahinga, biglang umihip ang malamig na hangin. Sa may gilid ng gubat, lumitaw ang 4 na nilalang, hindi kagaya ng mga anino kanina. Ang mga ito'y mas matangkad, balot ng makukulay na kasuotan, at may mga mata na kumikislap ng asul at pilak. Mga bantay mula sa kaharian ng duwende. Mahina ang tinig ni Amaya. Bakas ang gulat sa kanyang muka. Ngunit, bakit sila narito? Isa sa mga nilalang ang nagsalita. Malamig ngunit malinaw ang tinig. Amaya, anak ng kaharian sa ilalim ng punong balete. Panahon na upang ibalik mo ang sanggol sa kanyang tunay na tahanan. Hindi ligtas ang mundong ito para sa kanya. Napahigpit ng yakap si Amaya sa kanyang anak. Hindi ninyo siya maaaring dalhin. Hindi ninyo alam ang kasakiman ng ilan sa ating kaharian. Dito lamang siya ligtas. Dito, kasama namin ni Rodel. Napatingin ang isa sa mga bantay kay Rodel. Tila sinusuri ang kanyang kaluluwa. Isang mortal, pinili ng agimat upang maging bantay ng sanggol na liwanag. Bihira ang ganyang kapalaran. Nagkatinginan silang lahat at sa puso ni Rodel, alam niyang isang mas malaking digmaan ang paparating. Hindi lamang laban sa mga nilalang ng dilim, kundi pati na rin laban sa mga nilalang ng liwanag, mga makapangyarihan sa kabilang mundo na may kanya-kanyang layunin para sa sanggol. Sa katahimikan ng gabi, marahang humawak si Rodel sa itak at tumindig. Kung sino man ang susubok na agawin siya, duwende man o tao, haharapin ko, hindi ko sila bibitawan. Ngumiti si Amaya, bagamat may luha sa kanyang mga mata. Salamat, Rodel. Ngunit tandaan mo, ito pa lamang ang simula. At doon nagsimula ang panibagong yugto. Ang pakikibaka hindi lamang laban sa dilim, kundi laban sa mismong kapalaran na nagbabalak baguhin ang lahat. Tahimik na nakatayo ang 4 na bantay ng kaharian sa harap ni Rodel at Amaya. Ang kanilang mga mata ay kumikislap ng bughaw at pilak. Malamig ang mga titig at wari walang bahid ng awa. Sa kanilang mga kamay ay may hawak silang mahahabang sibat na yari sa gintong kahoy, kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Amaya, wika ng isa, may tinig na tila dumadagundong ngunit banayad. Ang sanggol na hawak mo ay hindi iyo lamang. Siya ay anak ng kaharian. Ang kanyang kapangyarihan ay dapat ibalik at pagyamanin sa ilalim ng aming pamamahala. Dito, sa mundo ng tao, siya ay laging nasa panganib. Mariing umiling si Amaya, mas hinigpitan ang pagkakayakap sa anak. Hindi ninyo alam ang sinasabi ninyo. Ang aking anak ay isinilang hindi upang maging laruan ng mga makapangyarihan sa ating kaharian. Alam kong may ilan sa inyo na nagnanais gamitin siya para sa pansariling kapangyarihan, katulad ni Gurbas. Hindi ko hahayaan iyon. Napatingin ang isa pang bantay kay Rodel, na sugatan at halos nanginginig sa pagod
ngunit nakatindig pa rin, hawak ang kanyang itak at agimat. At ikaw, mortal, anang bantay. Huwag mong isipin na kaya mong ilaban ang bata laban sa kaharian. Ang agimat na nasa iyong kamay ay isang tanda, ngunit hindi iyon sapat upang kontrahin ang aming kapasyahan. Huminga ng malalim si Rodel. Ramdam niya ang bigat ng bawat salitang sinabi ng bantay, ngunit sa kanyang puso wala na siyang pag-aalinlangan. Kung ang kapasyahan ninyong iyon ay hahantong sa kasakiman at panganib ng sanggol, tatanggihan ko. Hindi ako makikibahagi, hindi ninyo siya maaaring kunin. Nagulat ang mga bantay. Isang mortal na magsasaka ang tahasang humahamon sa kanilang autoridad. Ngunit bago pa sila makakilos, biglang lumiwanag ang sanggol na nasa mga bisig ni Amaya. Ang kanyang mga mata ay bumukas, kumislap ng purong ginto, at mula sa kanyang maliit na katawan ay lumabas ang liwanag na bumalot sa buong taniman. Ang mga sibat ng bantay ay biglang nanghina at sila'y napaatras, tila nasunog ng kakaibang enerhiya. Hindi maaari. Bulong ng isa. Ang kapangyarihan ng bata ay gising na kahit siya'y sanggol pa lamang. Ibig sabihin, siya ang tunay na sugo ng liwanag. Nagkatinginan ang apat na bantay at pansamantalang natahimik. Sa kanilang mga mata ay halatang may takot at pangamba. Alam nilang hindi sila maaaring kumilos laban sa propesiya. Lumapit ang pinakamatandang bantay kay Rodel at Amaya. Kung gayon, wika niya, hindi namin maaaring ipilit ang aming kagustuhan. Ngunit tandaan ninyo, ang inyong pasya na manatili sa mundong ito ay may kapalit. Maraming nilalang ang maghahangad sa sanggol, at sa bawat pagsubok, lalaki ang panganib. Nagangat ng tingin si Rodel, kahit halos wala ng lakas. Kung iyon ang kapalit, tatanggapin ko. Hindi ako magsasawa sa pakikipaglaban. Ako'y magsasaka, ngunit ako rin ang magiging kalasag ng batang ito. Marahang tumango ang matandang bantay. Kung ganoon, Rodel, ng taniman ng kamote, simula ngayon ay kinikilala ka ng aming kaharian bilang tagapangalaga ng sanggol na liwanag. Ngunit isang araw, darating ang oras na tatawagin siya upang gampanan ang kanyang tungkulin. Huwag mong hahayaang madungisan ang kanyang puso bago dumating ang araw na iyon. Pagkasabi nito, naglahong tila usok ang apat na bantay. Iniwan ang taniman na muling bumalik sa katahimikan. Sa wakas, nakahinga ng maluwag si Amaya. Hinalikan niya ang noo ng kanyang anak at napaiyak sa ginhawa. Ligtas na tayo sa ngayon. Humiga si Rodel sa tabi ng mga ugat ng kamote. Hawak pa rin ang kanyang itak. Habang pinagmamasdan ng sanggol na kumikislap sa kandungan ng ina nito, ramdam niyang ang buhay niya ay tuluyan ng nagbago. Hindi ko alam kung handa ako sa lahat ng ito, bulong niya. Ngunit kung ito ang itinakda ng lupa at ng langit, tatanggapin ko. At doon nagsimula ang bagong yugto ng kanyang buhay. Hindi na lamang siya si Rodel, ang simpleng magsasaka ng kamote, kundi si Rodel, ang tagapangalaga ng sanggol na liwanag, na haharap sa darating pang mga digmaan upang ipagtanggol ang pag-asa ng dalawang mundo. Wakas.